What is up mga pare ko? Good morning sa atin lahat. And ang gagawin nga pala natin dito ngayon kay Speedy ay magpapalit tayo ng brake cylinder at saka brake pad. Tignan nyo naman mga pare ko. Ayan, nakikita nyo basa dito sa part na to. Ayan, isang sign yan o palatandaan na sira na yung brake cylinder natin or may tagas na yung brake cylinder natin. Kumbaga tumatagos na yung brake fluid nya. Nagbabawas na talaga siya ng brake fluid sa brake master natin. So tara dun sa brake master natin. Ayan mga pare ko, isa sa palatandaan na sira na o may tagas yung brake cylinder natin ay kung nagbabawas na ng fluid dito sa reservoir natin. Ayan, ito kasi kasasalin ko lang kaya puno, pero kahapon tsaka nung isang araw nagsali na rin ako, kaya umorder na agad ako ng brake cylinder. So ito yung mga pare ko, yung bagong brake cylinder natin. Dalawa to, papalitan ko na parehas, tsaka magpapalit na rin ako ng brake pad. Alright, so yung gagawin natin mga pare ko, ayan, babaklasin ko lang to mga pare ko, itong hub na to. Yung nakita nyo, nandun nga pala yung gulong natin. Siyempre safety first pa rin tayo. Hantin din itong hubcap ko na ginawa, oh, yung takip ng Pilox. Hanggang ngayon nakakapit. So yun mga pare ko, baklasin na natin yung hub na to. And may bolt pa dito yan eh. So yun, let's go. So dito nga pala sa cup to mga pare ko, kuha lang kayo ng flat screw, itapat nyo lang dyan, then saka nyo pukpukin konti-konti lang hanggat siya lumabas. Landahan lang, huwag nyo masyadong persahin, yung tipong pang tuklap lang. Ayan, ayan. Tuklapin nyo lang 360. Ayan, labas naman yan. Okay, so yun, na-access na natin yung nut nya. Yan, punasan lang natin, puro grasa. Then tanggalin ko lang yung pako. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit may pako siya. Ito, ayan, may pako siya. Ayan, yung pinakasabat nya. Then kuha lang tayo ng 19mm. Ayan, pwede nyo nang luwagan yan. Ayan, diba, ang luwag lang pero hindi siya natatanggal. So ito na yung nut natin mga pare ko, natanggal ko na. And ito rin yung dahilan bakit siya mayroong pako. So yan, pinabutasan ko kasi to. Yan, para meron siyang sabat. Yan, oh. Yan, pinabutasan ko mismo to. Yan, kasi nakakatakot kasi yan mga pare ko pagka yung nut lang mismo. Kaya ang ginawa ko nun, pinabutasan ko siya. Yan, para may sabat siyang ganyan. So kahit anong gawin, lumuwag man yung tornilyo, hindi siya matatanggal kasi may sabat siya. So pero talagang ang stock talaga nito mga pare ko, wala talaga siyang butas. Ang ginawa ko lang talaga siya, pinabutasan ko para nga may sabat, para extra safety na rin. Kasi kadalasan sa ganito mga pare ko, natatanggal yan, nahuhugot talaga yan. Alright, then pwede na natin ito tanggalin mga pare ko. Ayan, nahuhugot lang naman yan, dali lang yan hugutin. Ayan, hindi kagaya ng sa harapan. So mukhang kailangan ko na naman mag-repack ha. So okay pa naman yung mga bearing. I-re-grease na lang natin mamaya. Yan. Yan, grabe ang dumi. Kasi nga may tagas na nga yung brake cylinder.
Okay. So, set aside lang natin to. So yun mga pare, kung nakikita nyo, grabe yung nangyari dito sa preno natin. Grabe yung nangyari dito. Grabe, ang dumi. 5 months ago lang nung nilinis ko to mga pare ko, kasi nga nag-repack ako ng bearing. And then bagong linis din to noon, wala rin siyang tagas noon. Pero ito na siya ngayon. Yan. Ayan, makikita nyo. Oh, ayan oh. Grabe yung dumi niya. Okay, tamang-tama to. So, kalasin lang natin tong brake pad and then linisin natin yan gamit yung degreaser natin ng pristine. Alright. Okay, tanggalin na natin isa-isa yung parts. So yun, ipunin nyo lang yung lahat ng parts para hindi mawala. Kasi yung mga spring, yan gagamitin lang natin yan. Ang totally papalitan lang naman natin dito ay yung cylinder lang, tsaka itong brake pad. Yeah. Okay. Okay. Ito din na natin tatanggalin sa handbrake to mga pare ko. So isasama na natin siya dyan sa paglinis. So ayun, gamit na lang kayo ng degreaser. Kung ano yung mga ginagamit yung degreaser. Ako ang ginagamit ko mga pare ko ay itong, syempre pristine tayo. Ayan o, pristine degreaser. Lalagyan lang natin ng konti yan. Kasi meron naman na yan. Tinapangan ko lang siya ng konti. Okay. Okay, then palag-palag na yan. So babadan lang natin. Nga pala mga pare ko, habang hinihintay natin to na mapalambot pa ng degreaser itong mga nakumapit na dumi na to at saka grasa, tatanggalin ko na nga pala dito yung brake cylinder natin na to. Yan. Kung nakikita nyo, ito yung nut ng brake cylinder. Tatanggalin natin yan gamit lang yung 10mm at saka itong brake tube na to. Yan, tatanggalin natin yan. Ito ang kailangan natin. Dandahan lang sa pagluluwag nito, dandahan lang din sa pagpihit-pihit nito kasi nga copper tube lang to. Baka mabali pa or maipit. Pagkaroon siya ng butas, mas malala ang mangyayari. Tatagas lalo. So tatanggalin ko lang tong brake cylinder na to habang pinalalambot natin yung mga grasa-grasa dyan. So gamit lang kayo ng 10mm. So before nyo tanggalin yung brake cylinder, unahin yung mga pare ko tong brake tube. So ayan, tanggal na natin yung brake cylinder mga pare ko. Yan. So ang gagawin natin ngayon, lilinisan na natin to. Okay, babrashing ko lang yan para malinis.
Sprayan ko na lang kahit paano ng spray paint para mabawasan naman yung mukhang kalawang na yan. So ayan, patutuyuin lang natin yan para mapinturahan. Right. So yan naman wala nang ka grasa-grasa dahil yun nga, na-degreaser na natin yan 100% sure na pwede na pinturahan yan. Tsaka nalihan na rin natin to. Right. Ayun mga pare ko, tuyo na. Pwede na natin siyang isprehan. Isprehan ko lang siya ng Pilox pansamantala. Para naman yun, maiwasan din yung pagbabakbak pa nito. Kasi mukhang kinakain na siya ng kalawang dahil dun sa brake fluid mga pare ko. So yun, tinakpan ko lang tong lagayan ng bearing para hindi naman ma-isprehan. Pinantakip ko na tong kasama dun sa brake pads. So ayan, garahin na natin to. So ayan mga pare ko, okay na, napinturahan na natin to. Ayan, makikita nyo naman yung diferensya. Malayong malayo na. Ayan, kagandahan din talaga ng napipinturahan. And ngayon nga pala, ibabalik na natin o ikakabit na natin tong bagong brake cylinder. Ayan. So ito yung mga gamit natin. Ito yung brake pads. Ayan, isang set na rin yan. Yung brake pad naman natin nung pinagpalitan is okay pa naman. Kaya lang syempre may pamalit naman tayo. Palitan na lang din. May pamalit naman ayan oh. Pero yung kapal nito, kasing kapal din itong bago halos di lang din to naupod oh. Kaya lang pangit na rin yung tsura, palitan na rin natin. So yun, una natin kakabit itong brake cylinder mga pare ko. So yung tornilyo kanina ng lumang brake cylinder, yun lang din ang gagamitin natin. So ayan, pagkakabit nito ganyan lang. Tignan nyo lang yung sukat na to, yung 5/8. Kailangan nababasa natin siya. Yan, hindi nakaganito kundi ganyan mga pare ko. So gamitin lang ulit natin yung dating tornilyo. Pero kung may bago kayo, pwede nyo naman kabitan ng bago. Pero ako, itong luma na lang din ay kakabit ko. So ayan, kakabit na natin to. Okay, ayan. So ang susunod naman natin ngayon yung brake pad, buuin na natin. So gagawin lang natin, i-iron lang natin to. Ayan. Okay. So ito nga pala yung sa taas. Ayan. And then itong isa. Okay, ganyan yung magiging itsura niya. So ikabit na natin. Okay mga pare ko. So naikabit na natin. Sunod naman na ikakabit natin ngayon is yung mga lock nya. Okay, ito siya. Saka tong pin. Okay, ganyan lang. Then susuot lang natin siya dyan. Yeah, pwede nyo naman pigain na lang. Labot lang naman yan. Pigain nyo siya. Ayan. Then kuha lang kayo ng plies para pihitin tong pinaka-pin na yung lock. Okay. So ayan mga pare, nakalock na siya. Then ganun lang ulit sa kabila.
Okay. So ayan, parehas na silang nakalak. Pinakalas natin kakabit itong spring ng adjuster ng handbrake dito, ito. Okay. Then ingat lang kayo dito mga pare ko, baka tumalsik sa mata nyo ha. Long nose lang yan. Tsaka hilahin nyo lang. Ingat lang. Yan. Okay. Sobrang dali lang naman ikabit. Ayan, tapos na tayo. Check ko lang tong goma nitong sa handbrake. Ito. Then tingnan nyo mga pare ko, pagka minumove ko tong kable ng handbrake, ayan o. Ayan. Okay, then sunod natin yung hub naman. So ito na yung hub natin. Ayan. Ayan. Yun, disregard nyo lang yung pintura pero malinis yan. Ito kasi ay may susunod pa tayong vlog dito. Pipinturahan ko ulit to. Okay naman yan, bagong repack ko lang to. And ito nga, may bago pa akong oil seal. Yan, doon na natin ikakabit to. Pero bago pa naman yan mga pare ko. Okay pa oil seal na yan. So ito yung bago nating oil seal. Ikakabit na lang natin yan pagka nag-repack ako ulit. Tsaka isasabay ko na yung pagpipintura ulit nito. Magre-grease lang din ulit ako, maglalagay lang ulit ako ng grasa. And pagka kayo nga pala pare ko gagamit ng grasa, gamitin yung grasa is yung high temp na grasa. Ito kagaya nito. Yan, high temp na grease. So waterproof din to. Lalo na sa wheel bearing, ito pinakamagandang grasa dito, itong high temp. Yan, huwag kayong gagamit ng ordinaryong grasa lang. Okay, grasahan lang natin to. Yan. Magagrasa lang tayo ulit. Then grasahan ko na rin tong wheel bearing natin ulit. Kasi nalinisan ko to kanina. Yan. So yun mga pare ko, bago nga pala natin ibalik. Gusto ko lang din i-share sa inyo to. Doon sa nagtatanong kung saan yung adjuster ng handbrake natin. So ito yun mga pare ko. Ito, meron ditong kasyang-kasya lang yung flat screw. Yan, iangat nyo na siyang ganyan. Yan, kung makikita nyo, may mga gatla-gatla din siya. Parang pinaka-adjuster niya. Adjuster spline kung tawag. Ayan, pagka ginaganyan mo siya, yun, nag-a-adjust siya. Oh. Yan mga pare ko. Yan, hanggat sa masagad siya. Yan, sagad na niya yan. Ngayon, ito yun. Ito yung mga guide na sinasabi ko sa inyo. Ngayon, pagka gusto nyo ibalik, gaganon nyo lang siya. Yan. So, yun. Isa yan sa adjuster ng handbrake natin. At saka meron pa dun sa mismong handbrake. Okay. So, yun. Balik na natin. So, yan. Ang ginawa ko, sinagad ko lang muna siya sa wala pang adjust. Kasi bago naman yung brake pad natin. Ayan. Ayan. Kuha lang tayo ng pamunas. Punasan natin itong mga exis na grasa para di naman maglamera. Balik natin ngayon yung bearing. Okay. So ayan. Ibalik natin yung washer nya. So yung washer na to meron tong gatla rin. Ayan. So hindi siya maliligaw. O hindi rin siya sasama sa higpit. Ito yung bolt natin. Makikita nyo luma na. Meron tayong bago dito, dalawa. Ayan o. Ayan, kaliwat kanan yan. Dalawa rin yan bago. Ang problema, hindi ko to maikakabit kasi nga hindi ko pa to napabutasan. Ayan. So hindi naman kaya ng barena lang yan mga pare ko. Kailangan natin dyan press drill para mabutasan. So ang gagawin ko, di ko lang muna ikakabit. Pag nagpintura na lang ako nito, doon ko na lang siya ikakabit mga pare ko.
para okay. Then sasabay ko na nga rin yung pagpapalit natin ng oil seal dito. Okay, so ibabalik ko lang muna itong nut na to kahit pangit ang itsura. Pero yun kasi kagandahan dito, safe na safe siya kasi sabi nga may ikon pa siya, may nakatusok pang pako, may lock pa talaga. Yan, 21 mm. Teka, kailangan din kasi nakakuan talaga sa sapako, kumbaga nakasuot din, kaya hindi ko masyadong hinihigpitan talaga to. Okay, so ito yung pako natin. Yan, lalagyan lang natin siya dyan. Then pupukin lang natin. Yan. Okay, o di ba? Ganyan-ganyan lang yan mga pare ko, pero safe yan. Okay. Ito naman natin tong grease cap na to. Okay, pukpok lang yan. So syempre, dandahan lang din. Okay. Then, ibabalik natin tong ginawa nating hubcap. Okay. Okay. Ayun. Medyo bago pa yan mga pare ko. Normal talaga yan. So, ayan lang mga pare ko. At least nagawa na natin. So, ayan. Nakatapos din tayo. Kahit tinabutan tayo ng init pa. Yan, meron pang kabila. Yan ang susunod natin mamaya. Pero syempre, hindi ko na rin naman ipapakita sa inyo yung mga pare ko. Kasi, kung ano naman yung ginawa ko dito, the same lang din naman dun sa kabilang side. So, parehas na parehas lang. Walang pinag-iba. Kahit yung gamit na gagamitin natin, the same pa rin. So, ganun pa rin yung gagawin natin. So, ayun mga pare ko. Maraming salamat sa panonood. At sana may natutunan kayo dito sa simpleng video natin ng brake cylinder at saka brake pads natin. And yun, napalitan ko na rin yung mga dapat palitan. So, yun lang mga pare ko. Maraming salamat sa panonood. Kung kayo hindi pa naka-follow sa page natin, follow kayo at saka paki-subscribe na rin sa YouTube channel natin. Alright.